Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ihalay mga awitin sa tingin na handog niya sa atin. Ihalay mga awitin sa tingin na handog niya sa atin. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos upang natin makita ang nilalandas para sa ating matuwid na pamumuhay punong-puno ng pagpapala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Marami tayong pinanununtunan sa buhay at nakita natin ang liwanag nitong ating pagsaksi sa larangan ng ating panampalataya upang tumugon tayo na makasunod sa kalooban ng Diyos, maitiwalag ano pamang pagkakasala at upang lalo nating panabikan sa buhay na pagpapala at magandang kinabukasan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan, kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat na Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang iyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi, hindi na ako titigil ng pag-iyak. Sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y lubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan,
Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namatay sa gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Juda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kaluba ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inaasam naming gumaling, ngunit kakatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming mga kasamaan at pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem. Ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan, alalahanin mo ang iyong tipan, huwag mo sana itong sirain. Makagawa ng ulan at Diyos-Diyosan alinmang bansa. Hindi makakapag-ambon man, lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makakagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala sa amin magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod noong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoon Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo'y kami nagkasala, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ay madlang hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ng mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupurit lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanglibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ang masamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinagaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin at nagliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madalas po natin naririnig sa ating Panginoong Kristo sa mga binabasa natin sa mabuting balita, ang may pandinig ay makinig. Ano ibig sabihin ni Kristo? Ano kaya nasa likod na itong pahayag nito, may pandinig ay makinig? Lahat man tayo may pandinig, maliban na lamang kung may pinsala ang ating mga tainga. Pero higit pa doon ang sasabihin na ating Panginoong Kristo, ang may pandinig, nakakarinig, hindi basta lamang nakikinig, kundi umuunawa sa kanyang mga naririnig. Kaya itong ating mabuting balita ay nangailangan ng pangunawa na magagaling sa ating Panginoong Jesucristo upang ang lahat ng bagay ay magkaroon ng kaliwanagan at kumisuspecha o kaya pag-aalilangan, magkaroon ng kalutasan. Kung hindi naunawaan, magtanong kung ano kailangan pang sikasuhin ay ganapin kaagad. Ito ang nangyari sa ating mabuting balita. Ito'y bahagi ng talagang kung ano nangyayari sa loob ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad, sa kanilang pakikinig at sa mga tinuturo ng ating Panginoon Jesucristo. Ito pala mga alagad nito nagtatanong sa ating Panginoon Jesucristo tungkol sa mga bagay-bagay na hindi nila naunawaan upang lalo silang maging saksi sa ipinapahayag ni Kristo tungkol sa paghahari ng Diyos. Mandi si Kristo naman ay talagang gustong maliwanagan ang lahat ng bagay at nang sa gayon ay maliwanag na gagampanan ng mga alagad ang kanilang mga tungkulin upang sabihin, ito ang aral ni Jesucristo, ito ang kanyang puso't kalooban, ito ang kalooban ng Diyos na gaganapin namin o ipapahayag o ito inaasahan ng Diyos na gagawin namin sa aming buong buhay upang ang lahat ay may patutunguhan. Huwag natin alisin yun, upang lahat ay may patutunguhan. Ang unang bahagi nating mabuting balita, oo nga't ang ating Panginoong Kristo ay handa sa kanyang mga kasagutan sa mga alagad na nagtatanong, ang layunin nito ay upang sila higit na makaunawa, upang maliwanagan sa mga itinuturo sa lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ba sasabi, si Kristo ay makapangyarihan sa salita at sa gawa upang ang kanyang mga ginagawa, lakipan niya ng mga paliwanag sa diwa ng pagtuturo para higit na maunawaan ng mga alagad o dili kaya kung meron siyang ipapaliwanag sa pamamagitan ng kanyang mga salita, higit na naiintindihan nito ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. So, kaya ibig sabihin, dalawang bagay, salita at sa gawa, mayroong kapangyarihang mangyayari sa buhay natin. Yan ang iniwas sa atin na ating Panginoon Kristo, maliwanag na maliwanag, salita at gawa, upang ang pinagsamang salita at gawa, dito tayo nagkakaroon ng higit na kapangyarihan. Sa likod ng mga bagay na pinaliwanag ng ating Panginoon Kristo, may mga tao pa rin na talagang hindi handa sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bagamat nakaririnig, nakakaunawa, pero minsan nahihirapan sila itong isabuhay. Ito ang nagiging hadlang sa mga alagad. At sa ating lahat, sa kasalukuyan nating buhay, naunawaan natin ang salita ng Diyos. Meron tayong pinanununtunan sa buhay natin. Alam natin kung ano yung masama at mabuti. Alam natin kung ano dapat at hindi nararapat. Alam natin kung paano tayong tatahak sa buhay nito. Pero nangangailangan pa ito ng kalakasan ng kalooban at upang ito ay ganapin ng naayon sa kalooban ng Diyos, na nakikibaka tayo sa kalooban ng makasanglibutang ito.
di tayo nahihirapan eh. Kaya ibig sabihin, meron tayong higit na pangunawa sa matuwid na pamumuhay. Alam natin ang sitwasyon ng lipunan at ng sanglibutang ito na madalas ito ang nagpapawalang bisa sa lahat ng ating matutuwid na buhay. Ito ang sasabihin nating diablo at demonyo sa paligid natin sapagkat buhay ang mundong makasanlibutan upang iligaw ang mga tao at ibulid sa kapahamakan ang mga taong hindi nakakaunawa o walang puso't kalooban o kaya ay walang lakas upang ganapin ang kalooban ng Diyos. Ito isa sa mga problema na lulutasin ng mga alagad. Paano nila gaganapin ang salita at gawa ni Kristo sa kanilang buong buhay na talagang makakaiwas sila sa dinidikta o ibinibigay ng makasanglibutang itong mapang-akit sa kanila at upang panindigan nila ng hustong takal at hustong sukat ang mga pinatutubilin, mga pinagagawa at mga pagsunod sa kalooban ng Ama. Sa ikalawang bahagi ng ating mabuting balita, oo nga't may pangunawa, oo nga't may lakas ng kalooban, oo nga't magagawa nila ito sa kanilang puso't kalooban upang sabihin, saan patutungo ang mga bagay na ito? Di ba? Madalas na iyan ang ating katanungan. Saan ba patutungo ang buhay natin kung tayo ay tapat sa Diyos? Kung tayo gumagawa ng kabutihan, ito ba ay nagbibigay sa atin ng pagpapala sa buhay na ito na anuman ang ating hilingin sa Diyos, ipagkakaloob? Ito ba ay nagiging maganda upang tumak tayo sa kaliwanagan ng pagtahak at hindi na tayo makakaranas na ano pa mga kadiliman, hindi pangunawa o mga sagabal, pagsalunga sa lahat ng ating magandang gawain? Yan ang mga katanungan. Pero ang mabuting balita ay pinagpapahayag kung ano ang palatuntunan ng buhay natin, yan din ang kasasapitan natin sa pagtahak sa maganda nating kinabukasan. Kung ano yung inyong itinanim, yan ang iyong aanihin. Ibig sabihin, oo, may patutunguhan ang buhay ng tao, pero kung ang tao ay nasa kawaldasan ng buhay, walang magandang patutunguhan. Maliwanag na sabi sa ating mabuting balita. Kaya ang mabubuting taong alam niya kung na tumatak siya sa matuwid na pamumuhay, may mapapala na magandang inuukol ang Diyos para sa kanilang buhay. Pero yung mga nagwawaldas ng buhay na ito ay walang makakamit na maganda sa kanilang kinabukasan. Kaya nga ba't nag-iwan na ganito mensahe ang ating Panginoon Kristo para sabihin may magandang haharapin, may magandang kinabukasan, may magandang kahihinatnan ang isang tao nabubuhay sa kaliwanagan, pero nabubuhay sa kadiliman, kawaldasan, wala't wala, at nabubuhay din sa lahat ng pagkakasala, sa lahat ng madilim na kaanyuan ng buhay, walang patutunguhan. Kaya pinahayag ng ating Panginoon Kristo sapagkat sa pagdating ng panahon, kanyang ipapahayag ang buhay na walang hanggan. Sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay upang sabihin tayo ay babalik sa Ama, may buhay na walang hanggan at pagpapala magpakailanman. Sa huling bahagi ng ating mabuting balita ay pinapahayag ni Kristo, ito ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. Nasa simula't simula pa, binibigay na, pinamamahagi, pinaliliwanag, pinanunungkulan ang mga bagay na ito at upang ang mga alagad na nakikinig sa tunan may kinalaman sa paghahari ng Diyos ay higit na makaunawa at sa pangunawa nilang ito, dito sila gumaganap na kanilang mga tungkulin, nagtutumimo sa kanilang puso't isipan at upang ang lahat ng itinuro ni Kristo, dala-dala nila sa kanilang mga misyon na ginawa nila sa balat ng lupa. Nagtagumpay sila. Sila ay nagtutulong-tulungan, nagtutulong-tulong sa mga bagay na dapat ay ganapin ng tao. Kaya, ibig sabihin ng tagumpay ng alagad,
tagumpay din natin sa buhay na ito upang maisalang-alang natin palagyan tulad ng mga alagad na meron tayong magandang patutunguhan. Ito na naman ang aking sasabihin bilang pagwawakas sa aking pong homily ngayon, ang may pandinig ay makinig. Tutulungan tayo ng Diyos sa mga bagay na ito at ang salita ni Kristo, siyang magsisilbing kaliwanagan upang tumahak tayo sa kabutihan, kabanalan ng buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga banaligalin na dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kailangan at kahilingan taglay upang tayo ay may patutunguhang kaliwanagan sa mga danating kinabukasan na may pagtutulungan at pagkakaisa ng layunin sa salita ng Diyos ang siyang ating pinanununtunan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumaliba sa kalooban ng Diyos at sa aming kabutihan ng kanilang paglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at may sakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maghintay sa panahon ng pag-aaniyang ng Diyos at huwag tayong maghugas ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda naway ating malaalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin liliwanagin at pagtahak natin na may magandang kinabukasang naghihintay sa atin upang ipahayag ng ating Panginoon Kristo ang buhay na walang hanggan, upang muli tayo makapiling ng Diyos na lumikha sa atin at upang ang lahat ay masadlak sa ganitong matuwid na pamumuhay. Kaya ang mga digim mo nawa itong aming mga pagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito, lalong-lalo na may patutunguhan ng buhay namin na hindi kami magsisisi, kundi namin pagsikapang maitaguyod ang aming kristyanong pamumuhay upang maitalaga kami sa mga kinabukasang pinapahayag ang aral ng mabuting balita sa tuwina at naninindigan upang ito ay maganap. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayong aming inihahanda sa iyong dambana
upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling no ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugong mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalingan ng mahal na biren na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna sa itasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kalob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y lumitayin, sa sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasayuhan natin, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan, dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at pagpagasain sa iyong kaligtasang taglay. Kaawan mo sila upang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Kagandahang kalooban ng Diyos sa mapagpalad niyang buhay para sa atin. Sa madang kinabukasang may tatamuin tayong magandang hinaharap upang ang buhay na walang hanggan ay makamit natin sa piling ng Diyos Amang makalangit. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Pinusukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Tunghayan natin ang ating Panginoong Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahal. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob ito'y magdulot ng pagunlad na ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanal-banalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod at paklakip ang ating mga panalangin. Sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas sa ating banal na gawain.
Mga panalig bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at iliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem del cielo, prestetis Diei. Omne declamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.